Hello Confident fans! Bagong blessing ha para kay Alden, tapos si Ma'am Catherine at saka si Vice Ganda at saka si James Reid, no? Nagsama mga customers sa picture. So unahin natin itong blessing na naman ni Sir Alden, no? Bagaman ito ay matagal na niyang brand mga customers itong Honda Giorno, ay nag-post ulit sila kahapon, no, ng panibagong set of pictures ni Phenomenal Box Office Cinema King nang naka-brown nga siya mga kasembreros, no. So alam ko matagal na rin ito na shoot nila, tapos yung pictures ay parang inuunti-unti lang nila na i-post mga kasembreros. So may mga dati rin tayo na i-flash dito pero ibang angulo. So ito po ay ibang angles din po mga kasembreros. Or po pwede rin na bago itong shoot mga kasembreros, no? Na kulay brown yung kanyang suot na long sleeve. Tapos ay yung motor niya ay parang light brown din mga kasembreros. Tapos parang nasa isang hindi ko alam, parang classic restaurant, no? Nasa gilid niya mga kasembreros. Tapos parang light brown din yung kulay para mag-complement doon sa kulay ng kanyang damit at ng kanyang motor mga kasembreros. So ang pogi ni Phenomenal Box Office Tisoy dito, no, sa kanya sa kanyang outfit mga kasembreros. And pinost ito kahapon ng Honda Philippines, no. Sabi dito sa kanilang caption ay bring the class that lasts. Scooter pala ito, hindi pala motor, sorry. Scooter along for every journey, just like Mr. Alden Richards does, with outstanding comfort, innovative technology, and impressive performance. The Giorno Plus is built to suit your lifestyle. Make a statement on the road with the Giorno Plus today. So, hashtag Honda PH, hashtag Honda How We Move You. So, tapos may picture of course no, ni Sir Alden. So, hindi ko lang kung itong hawak niya mga kasembreros. Parang yung hawak niya ay ano ba ito? Helmet? Hindi, shades ba to? So hindi ko lang kung anong itong hawak niya sa kaliwang kamay mga kasembreros. Pero yun po, no, sobrang igop ni Soiti. Sobrang igop ni Soiti dito mga kasembreros. So, sobrang linis tingnan. Ang ganda ng brown, no, nagko-complement din sa kanyang aura mga kasembreros. Kahit anong kulay talagang bagay sa kanya, pero pag brown, yun talagang maganda, yung parang may sarili siyang ring light mga kasembreros, kasama si Ma'am Catherine mga kasembreros. And then ito, bago yung kay Ma'am Cath, ay spotted kahapon, no, may isang vlogger at saka parang photographer, taga-Pitik mga kasembreros, no. Ang pangalan dito ay Infinitix Photo. Spotted Sir Alden kahapon. So parang nagpahinga sila. Sabi nito, spotted the one and only Sir Alden Richards and his cyclist friends at One Stay Ahon. So Infinitix Photo Influencer Artist Philippines, Alden Richards. So parang spotted siya kahapon na nagpapahinga sila. So yun nga, no, kasi nagbike sila Sir Alden kahapon. Ito ay naka-helmet siya, tapos naka-black mga kasembreros, tapos naka-relo. Tapos sobrang batak na batak ang katawan ni Sir Alden, no. Sobrang laki na sobrang laki ng mga muscles. And yun, parang nagpahinga lang sila mga kasembreros, tapos ay uminom saglit and chika-chika and so on mga kasembreros. Pero yun, talagang spotted talaga Sir Alden. So kahit saan basta may spatan siya, picture agad, no, video ganon. So ganon ang impact niya Sir Alden. So iba talaga pag cutscene, no, pag sikat mga kasembreros. And then ito, si Mami Min, nag-post siya, no, 20 years na pala yung no, Cornerstone. So kasi si Mami Min, si Ma'am Catherine, parang yung kanilang hindi, Dreamscape pala yung kanilang pelikula, kanang series na gagawin yan kay James Reid. So pero nag-post si Mami Min sa kanyang Instagram account ng sabi nito, congratulations on your 20th anniversary, Cornerstone. Tapos Vision Erickson nakatag dito. So matan pala siya, pero parang wala si Ma'am Catherine dito. Si Mami Min lang, tapos yung mga artista sa stage. Tapos yung si Erickson yata itong boss ng Cornerstone dito na nagsasalita mga kasembreros sa harap, no. Parang may konting
sinasabi siya dito mga kasambreros about sa journey ng Cornerstone mga kasambreros. So ang mga artista dito ay sina Nicky Valdez, sina Sam Milby, sino pa ba? Parang yun lang yung kilala ko dito mga kasambreros. Pero marami no, sina John Marillana ba to? Basta marami siya mga kasambreros na mga artista dito. Part ng Cornerstone. So alam kasi Maha Salvador, parang Cornerstone din dati, pero parang nagsarili siya na parang gumawa ng sariling agency si Maha Salvador. Tapos parang kinuha niyang artista rin si John Lloyd Cruz, no, something like that mga kasambreros. So yun po. And then ito, next item natin. So yung kahapon, yung umattend si Ma'am Catherine at saka si Ma'am Alora sa Sam ng birthday nga ni Kim Crizaldo na kanilang friend mga kasambreros ay ito na yun, no? Parang may karugtong yung video mga kasambreros na kumakanta sila ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday kay Kim Crizaldo. Tapos yung Catherine may hawak-hawak na cake mga kasambreros. Tapos of course no, hinipan. So si Team Yap andito rin pala, no? Si Team Yap ang nag-upload nito mga kasambreros. So si Team Yap, Team Yap, no, Team Yap, TIM. So yun, happy birthday Kim Crizaldo. Tapos nakatag dito of course no ang iba niyang mga friends kasama si Ma'am Catherine, si Mark Baumgartner, Lime 898, Piolo Pascual nandoon rin pala, tapos si Earl Smitana, something like that, no? Tapos si Maha nakatag din po mga kasambreros. So yun, ito po ay in-upload niya Team Yap mga kasambreros. Alam natin na close din sila Team Yap na ito at saka si Ma'am Kath, no? Kasi ay nung VIP ng Hello Love Again dati ay umattend din si Team Yap, napaiyak nga siya dun sa Hello Love Again na black screening nila mga kasambreros. So ang cute lang kasi mag-bestie rin itong dalawa mga kasambreros. And then ito, so si Ma'am Catherine at saka sina Vice Ganda, si James Reid, no? Parang nagparamdam na sila mga kasambreros na malapit na yung kanilang tawag dito, kanilang teleserye mga kasambreros. So kasama nila dito si Sir Carlo Katigbak, si Cory Vidanes at saka si kalimutan yung pangalan ng isa. So hindi naman to si Jess, si Del Caro, hindi siya. So pero yun po, no, si James Reid at saka si Ma'am Catherine ay tsaka si Vice Ganda ay magkatabi silang tatlo, no, kasama ang mga bosses. So parang sila yung front faces mga customers dun sa station ID na ginagawa nila mga customers, na ginawa nila mga kasambreros. So naka-green sila, love, joy and hope. So si Joy, ang pangalan ni Joy dito ang pangalan ni Ma'am Catherine mga kasambreros, no, sa Hello Love Again at saka sa Hello Love Goodbye, si Joy. So ang ganda, ang lutang na lutang ang ganda ni Ma'am Catherine mga kasambreros. So ayun. Talagang mag-best friend ito si Vice Ganda at saka si Ma'am Catherine. So yun, malapit na, no. Mag-aabang na lang tayo ng siguro may mga announcement na sila para dun sa teleserye nga ni Ma'am Catherine at saka ni Sir James Reid. Abangan na lang natin mga kasambreros. And then ito, so si Ma'am Riza na kapatid ni Sir Alden mga kasambreros ay nagpakita ng support, no, sa kanyang kuya na parang in-Instagram story din niya yung line-up ng Wonderful Moments sa Music Festival mga kasambreros. Sabi ni Riza sa kanyang kuya, sabi niya, congrats kuya, Myriad Corporation, finally Arthur Neri. So si Arthur Neri pala yung kanyang paborito dito na mga kasambreros, no, na artist or singer mga kasambreros na magiging part ng music festival nila sa December 6 and 7. So yun, SMDC Festival Grounds. So again, yung kanilang mga artists na mga singers na attend ay sina Ellie Bendia, Sarah Geronimo, Bamboo, Bini, itong parokya ni Edgar, Glock 9, Kamikaze, Arthur Neri, Adi, Jonella, at saka marami pang iba, Alamat, and so on, PBB artist, and marami pang iba mga over October. So yan, marami pang iba mga kasambreros na yung a-attend. So kung gusto nyo lang po. So tickets will be available soon.
And then ito, next item natin mga kasambreros. So this will be the last one. Share ko lang tong pinost din ni Ma'am Riza sa kanyang Instagram story, no? Parang nagpo-posing. Sabi niya dito ay pwede na ulit makagat ni Bailey. So nakagat pala siya ni Bailey mga kasambreros. Parang nainis siya dito na dito naging okay na siya, pero pwede na ulit, sabi niya, makagat ni Bailey. So parang minsan yung mga aso kasi pag nanggigigil, no, kahit nga amo nila minsan ay nakakagat nila nang hindi sinasadya. So ganun ang mga aso minsan, pero yun talagang si Riza ay makulit makulit din talaga yung aso mga kasambreros. So sinare ko lang kasi pinost din niya sa kanyang Instagram story mga kasambreros. Alright, sinabi sa ating din items ha. Sana pa ipangin pa natin ang Word of God. Today is October 30, 2021. Thursday na po mga kasambreros, no? Blessed Thursday po sa bawat isa. Sana po ipangin po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God ay sobrang unique po nito ha. Ang title po ay Mula sa Lambat. Psalms 31 verse 4, Pull me out of the net which they have secretly laid for me, for you are my strength. So si King David po, no, nagsasalita nito mga kasabay. So mula sa lambat, no, kaya yan po yung ating title. So parang pang MMK. Parang pang MMK yung ating mga title mga kasambreros. Pero yun po, no, para maging din siya, para maging catchy din po mga kasambreros. So sabi niya, pull me out of the net which they have secret. So may mga kalaban siya. Alam natin itong mga kasambreros na si King David, si Haring David, ay yung labanan dati bansa to bansa, talagang conquer to conquer mga kasambreros, teritoryo against teritoryo, talagang patayan, no, talagang duguan ang labanan mga kasambreros. Talagang may mga warriors, no, talagang mano-mano, kumaga pa, suntok sa suntok, espada sa espada, no, kasi ngayon talagang high-tech na, no, kanyon to kanyon, mga ganun mga kasambreros ngayon. So which we definitely abhor mga kasambreros, no, ayaw natin ng mga gulo. And as much as possible, kailangan peace talks, no, talagang yung tahimik at mapayapang pag-uusap ang ating kailangan sa mundong ito. So dito ay nagre-remind sa atin ito ng profound na verse mga kasambreros na nag-express ng napakalalim na tiwala at saka reliance sa Panginoon. So as their ultimate source of strength and protection. So pag sinabing reliance, dito ka nakadepende, okay? Dito tayo nakadepende, which we should be mga kasambreros. Ang ating dependence, ang ating trust, ang ating maraming kasalanan sa mundong ito mga kasambreros na expression ng tao. Unang-una na dito ay follow your heart, no? The Bible says, do not follow your heart, no? Sasabi pa nila, be yourself, no? Yung mga ganun tipo mga kasi paano para pag mali na yung be yourself pa din mga kasambreros, no? Love has no gender, no? Sasabi na love has no gender, kung kaya lalaki sa lalaki, babae sa babae. So sinasabing ganun mga kasambreros. So yun yung mga ilan lamang yun sa mga kasinungalingan ng mundong ito at ni Satanas mga kasambreros na mga tao ay binubulag nila mga kasambreros, no? Sabi pa ng isa, sabi pa ng mundo, sabi pa ni Satanas, trust yourself, no? The Bible and God didn't tell that, no? Ang sinabi niya ay trust God mga kasambreros kasi unang-una sa lahat, alam niya yung puso ng tao ay bulok, no, at saka mapanlinlang mga kasambreros. So kung kaya kapag hindi tayo nagbabasa ng Biblia talaga, ay nalilin lang tayo. So kung ano ang sinasabi ng karamihan, kung ano ang sinasabi sa social media, ay maniwala na lang din tayo kasi wala tayong wisdom, no? Wala tayong knowledge about the Holy Bible kasi nga hindi tayo nagbabasa. So kung kaya I've been encouraging you talaga na magbasa. At saka kung parang paglaanan talaga natin ng oras, no, yung Biblia mga kasambreros, kagaya ng pagkain natin na 3 times a day tayo kumakain. Minsan may mga merienda pa nga, no? So 4-5 beses tayo, iba pa midnight snacks, no? So 4-5 beses tayo kumakain, pero ang ating kaluluwa kapag hindi natin pinapakain at saka hindi tayo nagbabasa ng Biblia ay malnourished mga kasambreros kasi hindi tayo naglalaan ng panahon. So hindi pa huli ang lahat mga kasambreros, kung kaya kailangan talaga maging tayo kasi kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia, marami pang kasinungalingan at panlilin lang ang inilalaan ni Satanas mga kasambreros sa tao. Especially kasi ngayon, no, iba na talaga
kunwari sikat yung nag-post, talagang gagayahin din ng iba kahit mali, no? Kahit hindi tama, mga kasembreros. So ganun na ang labanan ngayon kung sikat ka tapos you don't have the knowledge about the Bible. Sinasabi mo lang to kasi sinabi rin ni ganto, tapos sikat ka. So yung influence mo ay nagagamit sa mali, mga kasembreros. So yun din yung disadvantage. So marami din naman na nag-share ng salita ng Panginoon, so praise God, no, sa kanilang buhay. They acknowledge God's unwavering stability and steadfast protection in times of need by referring to God as the rock and fortress. Sa salmong ito, no, 31 verse 4, mga kasas, we encounter a heartfelt plea for deliverance and protection attributed to King David. So, yun nga, no, talagang panalangin ito at saka pakikisa nagsusumamo, no, ni Haring David, mga kasembreros, sa Panginoon na i-deliver siya at saka proteksyonan sa kanyang mga kaaway, mga kasembreros, na kasi kapag ang isda, di ba, kapag nasa lambat na yan, ay hindi niyan siya makakawala, mga kasembreros, not unless na mabutas yung lambat. Pero ayun na yung huli, kung mapahuli na siya, mga kasembreros, kapag nasa loob na siya ng lambat. So kagaya ni Haring David ay parang nasa loob na siya ng lambat, no, na nahuhuli na siya ng kaaway, mga kasembreros. That is why he plead, no, talaga nagmakaawa sa Panginoon, mga kasembreros, nagsumamo na tanggalin siya at alisin sa lambat at saka bitag, mga kasembreros, na inilagay ng kanyang kaaway secretly. So ganun po siya, no. Talagang ito po ay dapat din nating pinapanalangin sa ating araw-araw na pamuhay, kasi ang ating pamilya, yes, tayo kunwari save tayo, lang nangyari sa atin, pero sa ating family members na iba na kunwari nagtatrabaho, kunwari yung iba na nasa paaralan, kunwari nasa gantong lugar, so kailangan pinapanalangin natin sila, mga kasembreros, no. Kagaya ng panalangin din niya King David, mga kasembreros. This prayer encapsulates a profound trust in God during moments of turmoil and danger. So ilang beses ba tayo nananalangin sa isang linggo? Baka nanalangin tayo kapag nasa simbahan tayo, no, isang beses every Sunday lang sa isang linggo. So hindi po dapat nagsisimula yun actually sa bahay, mga kasembreros, no. Yung pag-Bible study sa bahay dapat nagsisimula. Yung panalangin sa bahay daw. Kasi sa bahay tayo nakatira, hindi sa simbahan. Of course, tama naman na pumupunta tayo sa simbahan every Sunday, may gathering, for example, prayer meeting. Tama naman yon, no? Pero kasi sa bahay tayo nakatira, so dapat dito mas maraming Bible study, mas maraming panalangin ang gagawin, mga kasembreros, kasi mas marami ang temptations, mas marami ang inihahatid at saka nilalagay ni Satanas, mga kasembreros, sa ating buhay kapag tayo po ay nasa bahay o kung saan man tayo, mga kasembreros. So kaya dapat araw-araw, no, yung ating panalangin, every meal, no, dapat ganun siya lifestyle na natin, mga kasembreros. The larger context of the psalm underscores the psalmist's unwavering faith in God's capacity to rescue and safeguard them. So dahil ang naniniwala si King David na ang Diyos natin ay kayang-kayang mag-save, kayang-kayang magligtas, that is why he really put his trust sa complete trust, no, sa Panginoon. In the complexities of today's world, where individuals grapple with various challenges, Psalms 31 verse 4 offers a timeless message of hope and assurance. Imagine someone facing adversity, akin to the psalmist's predicament, feeling trapped and overwhelmed. So ganun minsan, natatrap tayo sa ating problema. We feel overwhelmed. Diba pa, Lord, hindi pa nga tapos yung isang problema, andyan na naman. Hindi pa na-solve yung isang problema, may dumating na naman. So, so on. So kung araw-araw ganun, and we don't have the help or support from God, mga mas lalo tayo mahihirapan. Kung pa, mas lalo tayo mabibigatan, mga kasembreros, sa ating mga problema at trial sa buhay. So kung kaya napakahalaga na parati tayong dumudulog, nananalangin, mga kasembreros, sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. So parang huwag mo isipin na nag-iisa ka. Kaya hindi tayo nag-iisa, mga kasembreros. Mindset lang natin yun na nag-iisa tayo because we don't pray, we don't read His Word, no? We don't obey His will. So kaya sabi natin, parang nahihirapan na ako, parang ako na mag-isa, ganun-ganun. So feeling na natin yan, mga kasembreros. Delving to the phrases with Psalms 31:4, we encounter this rich symbolism and profound meaning. The plea to be freed from traps signifies the presence of adversities that threaten to ensure or to ensnare and harm. So yung iba talaga patibong,
bitag mga kasembreros. This imagery extends to encompass and challenges or temptations that may jeopardize one's well-being or spiritual journey. So yan, no, patibong mga kasembreros, no, temptations na mention dito. So yun siya talagang kung 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 magaling tayo, mas magaling Satanas mga kasembreros. That is why we need the guidance from the Lord. Furthermore, the declaration of God that God is a refuge underscores the psalmist's unwavering trust in God's protective embrace. It conveys a deep reliance on God's strength and faithfulness, portraying Him as a sanctuary of peace amidst life's storms. So yun po, no? Yun po parati nating isipin mga kasembreros na kahit sa gitna man tayo ng unos, ng problema, no, talagang dapat pagtiwalaan natin mga kasembreros, because we can trust God sa ating buhay by acknowledging His sovereignty, wisdom, and love mga kasembreros. Kaya acknowledge natin, no, Lord, Ikaw ang pinakamaalam, Ikaw ang pinakamakapangyarihan, walang imposible sa iyo, and so on, no? Ginawa mong langit at lupa, Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, you parted the Red Sea, you healed the sick, you resurrected the death, no? So, ganoon mga kasembreros, no, talagang tiwala talaga ang kailangan dito mga kasembreros sa ating Panginoon, so that He can perform miracles every single day. Alright, so now sa ating Word of God, nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and strength na nagmumula sa ating Panginoon Diyos na kapangyarihan sa lahat. In the mighty name of Jesus we pray, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.